alam nyo naman na uso, di ba? Yung mga boy band, yung mga girl group, yung mga ganyan. O, dahil nga raw po kasi naging, o miyembro ng boy band, ang boyfriend nitong si Jonah. Ha? Naging hamon daw yan sa kanilang relasyon ng kanyang jowa, yung pagiging member niyan. Paano ba naman? Bawal daw kasing i-reveal in public na may jowa na itong si Martin. O yan ay para hindi raw maapektuhan yung career ng kanyang boyfriend. Okay? Oo, hanggang ngayon nananatili pa ring open secret ang kanilang relasyon ng kanyang kasintahan. Kaya naman ang ending, hindi raw maiwasang yayain itong si Martin na makipag-date. Pero syempre, merong mga, merong mga umaasa sa tabi-tabi na ibang mga fans na mga babae dahil sa pag-aakalang single pa talaga itong si Martin. Kaya naman po, mula sa Laguna, parehas silang 22 years old. Sige. Oo, malalaman na po natin nga ang kanilang nagpatago naman sila di ba? Nagpatago na lang sa mga pangalan. Hindi. Oo, hindi na lang natin babanggitin yung full name. Ayan. Kaya naman i-welcome na natin sa ating programa si Jonah at si Martin. Ayan, Jonah and Martin, welcome dito sa Heart to Heart. Hi, hello. Yes Ayun. po. Jonah and Martin. Ayan, talagang pang boy band naman pala at pang girl group din naman itong si Jonah kung itsurahan lang rin naman ang datingan. Pero papaano ba yan, Martin? Eto na. Nandito na tayo. Publiko. Nakikita na tayo. Jonah, ano ang nararamdaman mo? Is this the first time na kayo ay mapag-uusapan ang totoo ng mga pangyayari sa relationship ninyo na in public na eto na? Parang dinedeclare nyo na, nakaharap na kayo sa video. 'Di ba? Eto, nakikita namin kayo. Papaano? Anong nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan ka ba? Baka magkaroon ka rin ng mga basher, ng mga haters din. Oo. Ganyan. Ngayon po parang, ang pakay ko na lang o ang care ko na lang po is yung sa'ming dalawa. So, no matter what po kung ano yung sabihin nung iba, ayun. So, kasi kaming dalawa naman po yung nasa loob ng relasyon. So, ayun. Mhm. Okay, gaano nakatagal ang relationship ninyo, Jonah and Martin? Ngayon po ay 3 years and 7 months po. Paano? 2 years and 7 months. So, almost 3 na rin. 3 years and 7 months po, 3 years. magpo-4 years. Magpo 4 years. Okay. Ayan. Kailan naman, Martin, nagsimula itong career mo sa pagsali sa boy band? After po after pandemic po. So, anong mga taon yan? Mga 2021 pa. 2020. Martin, pwede ba medyo lapit-lapit ka siguro sa microphone na nandyan sa medyo hindi marinig? Ayan. Okay. Naka-earphones. Oo, ayan. Sige. Martin, ano ulit? 2021 ka nag-start ng... so, hindi pa kayo magkakilala nun ni Yes. Jonah? Hindi pa? Opo. Oo. So, nagkakilala... Sige nga, kwento niyo muna sa amin. Paano kayo nagkakilala nitong si Jonah? Actually, nag-scroll po ako na sa Facebook. Mm. Then, parang uso po dati yung yung mga spotted like pag na-spotan ka, mapipicturean and then ipopost ka ganun. Tapos with name nung mismong napicturean. Mm. And ayun po, nakita ko yung pangalan niya dun sa caption and then inad ko po siya sa Facebook. Okay. Doon po kami nagkakilala. Nagkakilala. So, ganito ba yan, Jonah? Parang fan ka rin. Naging fan ka muna nitong si Martin. Ganun ba yun? Hindi po, Hindi. kilala. Hindi talaga. Hindi mo alam na nagbo-boy band, may boy group na sinasalihan itong si Martin. Okay. Martin, nagpaalam ka ba sa may management ba kayo nito? Baka mapagalitan ka.
Opo, wait lang naman po. Okay lang naman. Oo, okey lang. Hindi kasi siyempre ayaw din naman natin na biglang mapagalitan o baka meron kayong, kontrata, 'di ba, na, "Eh, hindi ang usapan natin dapat, ganito." 'Di ba kasi may mga ganyan. Ngayon, o sige 2021 nagkakilala, si Martin ang una nag-message ba sa'yo, Jonah? Opo. Anong pakiramdam? Kasi kung mga picture lang naman siyempre sa una, 'di ba? Yung makikita mo, parang ano ba 'to? Totoo bang ito ba si Martin kasi 'di ba yung mga opa-opa na sinasabi. Ito nga oh, merong mga nanonood sa atin. Ay mukhang opa si Martin, sabi ni Gail Enriquez. Okay, opa is ano nga ang ibig sabihin ng opa sa Korean? Kuya po, gano'n. Oo, kuya. Tapos, yun nga, parang Korean yung dating. O, ano, paano mo nireplyan niya? Naniwala ka ba agad na totoo siya? Nung una po nag-message sa story ko, hindi ko po muna una pinansin and then Mm. ginusto ko po siya. Tas feel ko nga po baka nga po daming account lang or what. Pero nakikita ko naman po yung mga highlights or stories niya. Ayun po, nakita ko naman po na totoo siguro. Totoo siguro. Duda ka pa rin, ah. Jonah, duda ka pa rin. Pero hindi masama yan. 'Di ba? Hindi masama na magduda ka pa rin. Parang, okay, ina-acknowledge ko yung pagme-message mo, ina-acknowledge ko yung mga ano, pero hindi pa ako totoong o buong-buo na naniniwala sa'yo agad-agad. Pero kailan nag-umpisa ang ligawan na ito? Nakailang ano, kinalyo ba yung daliri mo kay Istok Martin dito kay Jonah? Para Oo. i-like siya, para alam niyo yan yung ginagawang ano, ila-like ko yung sunod-sunod para mapansin niya ako. Ganon din ba yung style mo? Kasi ganyan daw yung style nung tropa ko eh. O pare, inaano ko lang eh, nilalike ko sunod-sunod yung ano hanggang sa ayun na, napansin na ako, 'di ba? Na-appreciate na ako. O, pero yung iba namang, yung isang tropa ko naman pinatigil siya. O sabi, please stop stalking me. Natakot na sa kanya sa dami ng mga pinaglalala-like. Oh. Yung sa akin naman po hindi lang po ako nagparamdam sa mga reaction sa story. Yung ginawa ko po talaga, every mag-i-story po siya, nagko-comment ako doon sa story. Meron kang pa-statement nun. Hmm. Opo. So, yung ano, yung boy band member naging fan ng isang ordinaryong babae. Parang gano'n yung kwento. Oo. O ikaw naman, Jonah, o papaano mo na nga tinanggap yung pagkakataong, sige na nga, baka totoo na to. At papaano nagsimula ang panliligaw? Ano naging atake nitong si Martin? December 25 po, una niya pong niligawan si Constance po. December Ayun po. 25. Pumunta po siya dito sa bahay, nagpakilala sa mga magulang ko. And then, ayun po, January ko po siya sinagot. Maraming mga racket nun, Martin. Buti na isingit mo sa schedule mo o tinanong mo muna kung anong handa nila noong December 25 para sa Noche Buena. Ano po talaga, talagang in-schedule ko po yung time na yun kasi pagkakataon na rin talaga na, ayun, magkita kami ulit. Oh, and that's the first time, ba? Oo. Oo na Ay, at ine-expect mo hindi ibig sabihin ko, eto na yung first time na humarap sa pamilya? yes po. Oo, at Pasko pa ha, sinigurado mong nandun lahat yung mga tao at sinigurado mo rin may pagkain ha, Martin ha? Oh, mga style ha. Sigurado, um, Oh. nakukuha ko siya that time. Meron ka bang ano, meron ka naman din anong dinala ni Jonah, naalala mo may dala bang food si Martin o hindi? Talagang ready to eat. Ha? Ano, dala ko po nun, ako lang tsaka isang binaong taba. Isang bilaong ka ba at 10 pirasong plastic labo. O Ziploc naman. Ziploc. Ayan, okay. So, hindi, nagpakatao na humarap at manliligaw. Nagpaalam ka ba agad sa mga magulang ni Jonah? Opo. Anong pakiramdam, Jonah? Pasko, nandun siya. Pinagpapaalam ka. Tapos ibig sabihin wala siyang dala, wala rin regalo.
Walang regalo? Atin-atin lang, Siya lang, Jonah. Siya lang talaga? Grabe si Martin. Oh, anong po pakiramdam? yung na-feel ko po yung sincerity niya na talagang pure yung intention niya, Mhm. ngayon, na maganda yung intention niya na um, balak niya rin po talagang magpaalam na na magkaroon ng respeto sa pamilya ko po. Ayan. At syempre, doon na nga nagsimula yan. So, that's December of 2021. Tama ba? O, December 2021, nagsimula ang ligawan. Kailan sinagot? Baka January 1. Ano ba? Ay, totoo? January 14 po. 14 naman. Kala ko naman medianoche. Oo, sa January 1 naman. O pagkatapos, okay, January 14. Dahil nga meron naman na rin kayong pondo ng kumbaga ligawan bago pa man dumating yung no, yung December 25 na formal na paglapit nga sa mga magulang mo. And ever since January 2022, eto na, pumasok na kayo ay item na. Boyfriend, girlfriend, nga lang, eto na, may pakiusap ba si Martin agad-agad nung kayo ay naging item na officially? Opo. Sige. But, Paano mo sinabi, Martin, kay Jonah na sana sagutin mo na ako, nga lang ganito may hindi oh, pwede. At gusto ko rin malaman sa iyo mamaya, Jonah, ha? Bakit mo pa ako pasasagutin? Hindi rin naman pala tayo maging, pwedeng maging out in the public na boyfriend ko to, girlfriend niya ako, maipost ko siya, yung mga ganyan. Paano yun? O sige, ikaw muna, Martin. yan, hindi ko po siya directly na, member ako ng ganito, tapos Hmm. ang Martin, ginawa ko po, nagtakong parinig po ako. parinig. Nagpaparinig po ako sa kanya. Kasi bawal kami ng ganito, bawal mag-post sa social media na may girlfriend, ganyan. Especially pag on stage o kaya on camera, bawal. Ayun. Inunti-unti ko po siya paringgan ng ganon hanggang sa unti-unti niya na rin nag-get. Ayan, pero syempre baka pangiti-ngiti lang noon, patawa-tawa, pero ano talaga ang nararamdaman ng isang babae na hindi pala parang sinagot mo, 'di ba? Gusto mong sabihin sa mundo na eto na, finally meron na akong boyfriend, nga lang hindi pala pwede. Alam mo yung pigil, Jonah. In doubt po ako nun, syempre, nag-overthink din ako kasi parang sa akin boyfriend ko siya, pero pag sa kanya, on his side, parang hindi or nakahide ako. So, ayun, medyo nag-overthink talaga ako the whole time. Lalo na pag may nakahide siya. Oh, yun. Okay. At papaano mo naman ina-assure, Martin, itong si Jonah na kapag ka nga may mga event, may mga pagkakataon, of course, hindi naman pwedeng si Jonah lagi nakabuntot sa'yo or ikaw yung tipo ng girlfriend na lagi nakabuntot, Jonah? Nung time po na yun, hindi po talaga ako sumasama din sa mga events nila. 'Di ba? Ikaw yung proud ako sa ginagawa ng boyfriend ko pero hindi ko siya pwedeng isigaw, 'di ba? Number one fan mo ako pero hindi nila pwedeng malaman. Torn ka no doon sa ganoong pakiramdam. Okay, Martin, eto na dahil nga single ka pa rin in public kahit na ikaw ay may girlfriend na talaga or in a committed relationship already, papaano mo naman hinandle yung mga, alam mo na, o yung mga lumalapit dyan, syempre may mga fans ka. Parang humawak sa iyo si parang, Jonah, humawak ka ba sa braso ni Martin? Parang, sige, sabihin mo yung totoo, ha? Sabihin mo. Jonah, kasi ito na pagkakataon mo. Ito na. Hawakan mo dyan. Sige. Pag ganun may mga na-chat ko or comment sa mga social media ko, ang ginagawa ko, nagsaset lang din ako ng hindi po ako magmumukhang suplad sa kanila. And then, syempre, hindi ko rin ako matatapakan yung boundaries natin na magkaroon. Pinabalance. Oo, balanse. Oo, yung pagsagot. Merong certain level of ina-acknowledge mo nga, yan, acknowledgement, pero
Hanggang dito lang yan. Of course, meron kasi yung iba na medyo aggressive, yung datingan. O, paano mo Opo, ina-handle kapag ka ganun? ano po, iniiba ko po yung usapan. Puro ano na lang, halimbawa may nag-comment na pwede bang makipag-date, ganyan. Iniiba ko po yung topic, ganyan. Tapos nagte-thank you na lang ako doon sa support nila. Pero in the way na hindi nila mafe-feel na binabaliwala ko yung Mm. pag-appreciate nila sa talent ko. Kasi ayun nga, bilang respeto na rin po sa girlfriend ko, ayoko naman po na lumalim ng lumalim po yung relasyon ko doon sa isang fan, which Mm. is kaming dalawa naman po yung maapektuhan. Mm. Yan ang sinasabi at ginagawa umano ni Martin. Papaano mo naman na-double check, Jonah? Kailangan pa nga ba? Um, minsan po hindi ko na rin po tinitignan kung ano po yung mga comments kasi pinagkakatiwalaan ko na lang din po siya kung paano niya po i-handle. And siguro po yun din po yung magiging starting ng build up ko ng foundation ng relasyon namin na magkaroon ako ng tiwala sa kanya as he set boundaries din po sa mga fans niya. Mhm. Ayan, but of course, syempre Jonah, no, iba-iba yung mga fans, yung mga nagbe-message. Sabi ko nga may mga aggressive, meron naman yung mga pa-cute lang na madaling palampasin. Oh, pero nangyari na ba sa relationship ninyo since 2022 as boyfriend and girlfriend na meron kang isa o dalawang partikular na tao na parang alam mo, feeling ko hindi na lang basta fan ito eh. Feeling ko may mas malalim pa itong ano eh. Yan, yung mga ganyang, alam mo na, mga pakiramdam. And of course, syempre, maibabase mo pa sa itsura. Parang, sigurado ka, walang ano yan, walang something yan. Mm. Siguro po may mga one scenario lang po na nag-message sa akin yung mga fan na kino-confirm nila if ano ba kami, may relasyon po ba kami ni Marky. Mm. And hindi ko na lang din po sila sinasagot directly din. Kasi ayoko na lang din po magkaroon ng conflict sa entertainment industry na meron siya, isa ka rin na meron siya. So, ang sinasabi ko na lang po, magkaroon ng respect when it comes sa mga private lives nila. Kasi kahit naman na boy band members sila, may mga personal lives pa rin sila. So, ayun po. Mhm. Okay, so hindi mo kino-confirm at hindi mo rin Yes, dinedeny. Showbiz ka rin hindi. eh, no? Oh, showbiz din sumagot na. On the safe side itong si Jonah. But of course, para mapangalagaan nga itong relationship mo rin kay Martin. But then again, paano yun? Paano may naka-message sa'yo? Martin and Jonah, did you bother look for that certain person na nagchu-chu-chu na magjowa yan dalawa? Naging problema nyo rin ba yan? Hindi naman po masyado kasi pag may mga ganong issue, iniiwasan na lang din namin na makialam. Kumbaga, sige, i-issue nyo na yan. Wala naman kaming pakialam. Basta kami, play Okay safe kami. lang. Play Okay Mm. safe kami, lang lang. ganon. May communication sa aming dalawa. Mm. Mhm. Di naman kami nagiging, di kami nagiging rocky doon sa mga senaryo na ganon po. Okay. Ayan. At ngayon nga, ito ang araw na, kumbaga, inano nyo na ha. O, ito na, kino-confirm na namin. Parang sinasabi nyo, kino-confirm na namin. Pati yung mga nag-message sa'yo noon. Hanggang ngayon ba, meron pa rin mga nagme-message, Jonah, na chumichika? Jowa mo ba si Martin? Ganito, idol namin yan. Meron ba mga na mga hate messages? Ganyan? Sa ngayon po, wala na po kasi nasa sa account ni Marky. Ano, sorry? Ngayon po, wala na pong nagme-message na gano'n kasi nakikita na po talaga nila publicly sa account ni Marky. Oh, oo. Yeah. So, mga gano'n nakatagal na sinabi ni at nag-decide ka Martin na ito na, ilalabas ko na ang girlfriend ko. Mga gano'n katagal na 'yon? Mga 2 years na po rin po, simula po nung first anniversary na. So, first anniversary was 2022. Oh, 'di ba? Tama ba ako? Sinusundan ko na rin Kasi tuloy yung ano nyo ha. Yung love life nyo ha. Ay, hindi. 2023 pala.
Oo, kasi ang ano niyo, ang, January 14, alam ko, eh. 'Di ba? January 14, 2022 nang sagutin, tapos, 2023 nga. And then 2 years after that, etong year lang na 'to, tama ba? Yes po. Oo. O ano namang, mga klase ng messages din? Of course, merong mga hindi matutuwa. Meron ba mga nag-unfollow sa'yo, Martin, na dati, gigil na gigil? O tapos Mer- biglang nag-unfollow, baka may mga nag-message pa. Sa mga nag-ano po, nag-unfollow, wala naman ako masyado nakikita. Pero sa mga nag-react nung my day, Mm. yun doon ko napansin. Pero ano naman po, ay yung karamihan, parang nag-adjust na lang din sila na like, hindi na in the way na nag-react sila ng medyo clingy, gano'n. Ano na Mm. lang, as fun na lang talaga. So most of Tamang them, like, parang, o sige, natutunan na lang din nilang tanggapin. O, na in a relationship na yung crush namin, yung idol namin, ganyan. Yun yun. But of course, andyan din yung mga tao na genuinely happy. Okay? Genuinely happy naman sa inyong relationship. Ano? Alam nyo, meron na sa linya natin mula sa Antipolo Rizal. Meron siyang, I don't know kung comment ba ito. Baka fan mo ito. Ayan. Pero hindi, meron siyang reaksyon para sa inyong kwento na binabahagi sa amin. Ano? Si Bea ng Antipolo, tanggapin natin ito. Bea, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Oo, Bea, nakikinig ka dito sa ano no, sa kwento ni Jonah at ni Martin. O ano ba ang reaksyon mo? Opo, parang yung nung nalaman ko po, parang Wattpad story po siya kasi parang hindi po lahat ng tao nagkakaroon ng chance magkaroon ng relationship lalo sa isang idol or parang yun po, parang part ng isang boy band. Mm. So para may nabasa ka na ganitong storya, meron ka na bang jowa, Bea? Wala po po. So, pwede pala mangyari, Bea? Ha? Opo, pwede naman po. May chance po pala, no? Meron ka bang gustong sabihin o tanungin man lang kay Jonah? O papaano ba na Mm. magkaroon ng ng idol na ng jowa na idol o opa, ganyan. O sige, tanungin mo na Mm. si Jonah. Ayun, kaya niyo po ba like yung ganong situation po na open secret lang po yung relationship niyo? Paano po yun? Lagi kayo niloloki lang? Hmm. So ayun, the point nga na niloloko ka and then para sa akin hindi po talaga carry na niloloki ako pero as respect na lang din and support sa career niya. Parang kailangan ko siyang tanggapin but also kailangan Mm. ko rin ng assurance mula sa kanya na Mm. nanalo ako eh, ganito. Mhm. Ganon. Kailangan Ah, nagkaroon ka lang din ng assurance and trust mula sa kanya mm. talaga. Okay po. Yun lang po. Mm. Maraming salamat sa pagtawag, Bea. Ayan. Thank you po. Si Bea na mula pa sa Antipolo. Okay, Jonah and Martin, tatanungin ko lang rin. Sabi nyo nga ay nag-umpisa na mag-post na itong si Martin at ito na, i-open niya na sa public na meron siyang girlfriend. 'Di ba? Meron bang anong nagtulak sa inyo para aminin na rin ito finally, Martin? O merong ultimatum lang rin na ibinigay si Jonah na sige, magtsatsaga naman ako, hindi naman ako mahirap kausap. 'Di ba? Gusto mo single ka? O yan, perform ka dyan, magme-message. Pero sa second anniversary natin, kailangan once and for all, sabihin mo na yan. Hmm. baga na, ang nangyari po, syempre, sobrang saya Martin, na rin. palakas ulit nung audio natin. Ayan. So, Yung katulad kanina, parang kailangan mo yatang mag-forward ng konti. Ano? Okay. Yan. Okay, go ahead. bali, nung second anniversary ko
kasi namin, parang nadala na rin ako ng hype tsaka ng sa mga pinagdaanan din namin that year. Mhm. Na-push ako na i-post siya kasi sa dami din po dumating sa akin problema that year na talagang ultimo ko, sumuko ko para sa sarili ko. Siya yung sumuport sa akin. And then sabi ko bilang sukle sa pagsama niya sa akin sa mga laban ko. Ba't hindi ko na lang ibigay sa ito hindi na kung tutuusin parang bare minimum naman talaga to. Pero ayun, ayun po yung parang naging kapalit po nung lahat ng sacrifice niya na pagtulong sa akin tsaka pag-support sa akin. Ah, nag-decision ako sa sarili ko na i-post siya. And tingnan ko, sabi ko sa sarili ko, ano man yung kalabasan, positive man or negative, ang mahalaga, gusto ko yung ginawa ko. Maluwag sa dibdib at proud ka na ito, ang babae na sinamahan naman ako, 'di ba? Sa career ko, at ngayon nga pinaplano ko pa sa buhay ko. Ayun. At syempre, kumusta? Ikaw ba ay member pa rin nung boy group na kinabibilangan mo, Martin? Yes po, member pa rin po. Yung iba ba mga kapwa mong member ng boy group na inspired din sa ginawa mo na o baka sila rin merong alam mo na, yung kayo-kayo lang alam nyo naman meron siyang girlfriend, alam nyo ganyan, meron bang gumaya or wala naman talaga yung iba, single pa rin? Ano, tinatanong nila ako, pero ang lagi ko sinasagot sa kanila, if deserve naman, bakit hindi? And also, ayoko rin na maging maging makasarili na pag-share kung paano yung ginawa ko, and also, binibigyan ko lang din sila ng ideas kung paano nila maunti-unti kasi kung ako nagawa ko, siyempre kahit na ganun. And siyempre, always din naisipin is yung career and also yung responsibilidad mo as boyfriend. Ayun, gusto ko yung sinabi mo kanina, kung deserve naman nung nung girlfriend mo na rin na masabi nga natin, mabitbit na rin natin siya in public, aminin mo na, 'di ba? Oo. Hindi kasi merong mga iba na kapag ka in-out nila sa public yung kanilang mga girlfriend, yung girlfriend pa mismo nagkakaroon dahil dun sa girlfriend nagkakaroon ng problema. Kumbaga parang sumasabit doon sa kasikatan nung or sa pagkakakilanlan nung personality, and then siya pa yung sisira. Mapag-uusapan tuloy doon sa hindi magandang bagay itong si personality. Whereas kung medyo sandali lang ano ko rin kung pwede ka talagang pag sa public na maipakilala, o minsan yung iba yung pa nagiging kahihiyan in public, 'di ba? Kaya mas maganda, tama yung sinabi mo, kung deserve na nila, i-assess nyo muna, or kung kaya rin ba nila, kasi may mga pressure. Of course, may certain amount of pressure na mararamdaman yung ikaw na yung personality, at yun ding kailangan mo ng dito na muna ako sa tabi, dito na muna ako sa likod, okay lang yan, 'di ba? Kahit na medyo masakit, pero sige lang, i-push mo lang yung career mo. Okay, so sa ngayon sabi mo nga nagpe-perform ka pa rin, and si Jonah, ano ba, at 22 years old, mga nag-work ka na rin ba o nag-aaral pa? 22 years old po, nag-work na po ako as accountant po. Ayan, so may pinagkakaabalahan. At ikaw naman, Martin, din, bukod sa boy group ninyo, meron ka na ring pinagkakaabalahan aside from that? Opo, nag-aaral po. Mm. Graduating and also as a Mm. pag-work. Ayun, working student. Oo, tuloy-tuloy lang sa pagpe-perform. Alam nyo, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong love story dito sa ating programang Heart to Heart. Alam natin na hindi naging madali. Oo, dahil nga merong question ng career, ganyan. Pagka in-out mo, baka mawalan wala nang kakatok sa tindahan. Oo, kapag meron na palang steady na tindera doon. Pero ano nga ba ang may advice nyo naman sa mga katulad nyo nga ring couple? Kanina tinanong na kita, Martin, syempre sa side na kapag ka ikaw yung personality, o kumbaga, decision nyo yan, pero i-assess nyo ng maigi kung pwede na ba.
Sa katulad ni Jonah na ilang taon din nagtiis na sumuporta, na sige lang kahit masakit. Sige lang, nangungulit sila, lalabanan ko 'to para sa'yo. Ano naman yung baon-baon mong lakas ng loob, Jonah? Siguro sa akin, sinasabi ko sa kanya kung ano yung nafe-feel ko. Ang nakatatak lang sa akin nun, if I tell you what's hurting me, it is telling me that, um, it is telling me how to love me better. Kasi kung hindi ko sasabihin sa'yo na nasasaktan ako or hindi ako comfortable, hindi mo rin malalaman kasi hindi ko ine-expect na mind reader sila na in that scenario, hindi ako okay. So, kailangan ko talagang i-communicate. And that's also my advice sa lahat na i-communicate lahat ng nafe-feel nyo sa partner nyo kasi sila din yung makaka-acknowledge, sila din yung makakaintindi, and also sila din yung safe space mo sa loob ng relasyon. Ayun. Yeah, linawin ko lang, Jonah, ano, kasi baka yung iba dyan, dalas-dalasan naman yung pagsasabi ng kanilang nararamdaman to the point na nangaaway na. Nangaaway ka ba, Jonah? Linawin lang natin. Hindi naman. Sinasabi ko lang sa'yo na na-hurt ako, di ba? Yung mga ganon. Hindi naman yung, ay nako, halika rito. May nararamdaman ako, awayin kita. Hindi kita patutulugin. May performance ka bukas, wala akong pakialam. Kahit mapuyat ka. Oh, sige, awayin muna kita. Yung mga ganyan. Linawin ko lang, Jonah. Go ahead. Um, yes po, ganun. Kailangan maging assess din tayo sa partner natin. Though may pinagdadaanan din sila, siyempre sa pamilya nila and sa life nila. Mm-mm. Kailangan din natin maging maunawain. Kailangan din natin i-communicate yung mga bagay na talagang um, malalim, hindi yung sobrang babaw lang, na parang Mm. ipagtotopak lang natin o ipagtotoyo lang natin. Siguro Yes. gano'n, mga mababaw lang, mga Mm-mm. specified lang. Mm-mm. Ayun, pero pag mga times na kailangan talaga ng communication, puwede rin yung magkakaroon kayo ng mga deep talk or Yeah. malalim na usapan ng partner ninyo. So, maganda rin yun, makakatulong rin sa kanila. Ayan. At sa kahit anong klase ng relationship, kailangan paminsan-minsan yung ganyan. Well, alam nyo, hindi pa rin talaga effective yung basta na lang mga away. Dahil lang, nainis ako sa'yo eh. Yung iba nga napanag-inipan lang kita na meron ka date na babae. Di ba? May napanag-inipan ko kasi may ka-date ka, nakakainis ka talaga. I hate you. Yan yung mga Okay. Alam mo, may mga nagtatanong sa atin, nagre-request, ano. Martin, ready ka ba? Syempre, kapag ka, dapat total performer ka eh, kapag ka nasa boy group ka, di ba? Sing and dance. Of course, hindi na tayo magre-request ng, ng dance. Meron ka bang, kahit mga chorus-chorus lang, na tinutulak ka na ni Jonah. Oh. Jonah, ano yung favorite mo? Kung meron kang isang request, at least chorus ng isang song na, magkikwento ng love life ninyong dalawa. Ano yun? Pakanta mo nga kay Martin, ibulong mo na sa kanya. Alam mo na raw Ano yata yun, Martin eh. palagi po by DJ Montaigne. Sige. Martin, pwede ba? Request natin? Wala Pepe. sa kantor. Mm. Ano Ayan. yun? Paos daw po siya sa kaya. Yan, yung ganyan. Kayang-kayo, ano? Yan. Tinitignan lang ni sinisigurado lang ni Martin yung lyrics. Pero baka may delay eh. Baka may delay kapag nilagyan natin ng a cappella na lang, Martin. Pwede ba? Yan. Andyan na yung lyrics para hindi na magkamali. Okay, go ahead. Martin. Sa walang palapit, babalik pa rin kaya.
Akin na daw po yan. Okay na yan. Parang ginulantang naman natin yata ng husto, Jonah. Oo, pati. Hindi kasi yan kasama sa mga piyesa ninyo, no? Hindi yan kasama sa mga piyesa ninyo. Usually mga ano ba? Mga danceable na mga music ba? Yung mga inaano. Okay. Meron ka ba mga gusto mong pwede naman nating i-plug ano, yung grupo ninyo? May mga performances ba kayo scheduled in the future? Go ahead, Martin. Okay, ano ko na lang po yung mga na-release po namin kanta po. Mm. Search nyo lang po KKK-pop, and then also yung mismong kanta po namin na Kailangan na bang bumitaw, para sa mga broken-hearted, and also sa mga mahilig pumarty dyan. Ayan, bagay na bagay yung kanta namin na ginawa na Vibe With You, and also sa mga magkakaibigan po, ayan, Kailang Kahit Kulang, search nyo lang din po sa YouTube, lalabas na po yan. Maraming salamat po. Martin, ano nga ulit yung medyo yung linya natin nagka-problema? Ano yung pangalan ng boy group ninyo? Sige po, mas na lang po, mas mapapabilis niyo po kung may makita kung isa-search niyo na lang po through Facebook po, RGP Production na lang po. Nandun din po lahat yan. RGP. Yes No? po. RGP Productions. Yes po. Yon. Opo. RGP Productions. Ayan, maraming salamat sa inyo ha. Martin and Jonah. Ayan, and it seems kailangan pa bang sagutin? Ano ba ang inyong HEART decision? Baka iba ang isagot sige. Tanungin na rin natin. Oo. Si Jonah, tinutulak mo na naman si Martin. Oo. Kala ko tinutulak mo. Nangungurot. Nangungurot lang. Sige, ano ba ang inyong HEART decision? Letter A. Accept. Approve na approve. Maraming salamat sa inyo, Jonah and Martin. Ayan, at syempre good luck rin sa career, Martin ha. And Jonah, accountant ka ha. Usap nga tayo, meron akong papaayos na may mga papa akong... Baka makalibre ng magkano ba ang charge. Ayan, pero thank you sa inyong dalawa, alright? Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.